Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Paktay na, lumusog mga senador sa QOJC compound. Mga ebidensya nalantad lahat sa buwatan. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero ito mga kabayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Aba, itong si Alice Go, nagmukhang artista, nagmukhang celebrity, nang dumating dito sa Pilipinas or maging nang makaharap ang ating mga opisyal ng gobyerno. Kaya itong si Senator Risa Hontiveros ay pumutok, nako naman, pumutok po sa selos, ay hindi pala, sa galit. Akala ko sa selos galit pala mga kababayan. Ito po ang kanyang sinabi, nako po ito si Senator Risa Hontiveros, Jamie News, 4 hours ago. Okay, ito mga kababayan, Senator Risa Hontiveros on Alice Go's selfies with the government agents, kasi marami officials. Tingnan natin kung gaano siya ka photogenic. Yan, nagselos nga talaga mga kababayan kasi photogenic si Alice Go. Ayan, tingnan daw natin kung gaano siya ka photogenic sa hearing sa Lunes. Nako, may hearing na naman mga kababayan sa Lunes. Pinasaringan niya po yung mga opisyal ng gobyerno. Ay, sino ba yung mga opisyal na yan? Si Abalos, Marbel, at saka yung mga NBI agents, no? Nakipag-selfie dito kay Alice Go, mga kababayan. So, pero ito, may sagot po si DILG Secretary Abalos, may sagot po mga kababayan doon sa pasaring, no? Ni Senator Risa Hontiveros. Ito pong sabi ni Abalos, Ito po, nagpaliwanag po, no? Nag-request si Alice na kausapin kami ni Chief, and sinabi talaga na meron siyang death threats, and inassure ko sa kanya na death threats wag niyang alalahanin. Yan mga kabayan. Pero look at Alice Go. Ito po yung itsura, ito yung pagmumukha ng may death threats mga kabayan. Threats kasi marami ang importante, sabi po ni Abalos, ang importante sabihin niya ang totoo. Lahat, pinadocument namin para malinaw ito. Hindi ko naman alam kung anong ginagawa niya. Tingnan niya, hindi niya daw alam yung ginagawa ni Alice Go na pa ganun-ganun pa. Siyempre, nakatingin ako sa camera. Yes, talaga ba? Hindi po nila alam na dinodocument sila. Pinadocument nga, pero hindi naman alam niya yung ginagawa ni Alice Go. Pero naka-smile po silang dalawa ni Marbel, mga kababayan. Yan po, no? Ganito na po ngayon ang documentation. Kailangan you are smiling, no? Sabi nga ng ating mga kababayan, bakit ganun? Diba? Nung hinuli po itong si Alice Go, dyan sa Indonesia, ay takot na takot, mga kababayan. Nang makita lang, si DILG Secretary Abalos at si PNP Chief Marbel, parang she is in very secured, no? Parang nasa heaven na sa sobrang saya, di ba? Yan, wag niyo naman pong bigyan ng kahulugan mga kababayan. Ang sinasabi ko lang, masaya po si Alice Go
na nakita si DILG Secretary Abalos at si Chief Marbel. At ganun din, no? Ganun din, si Chief Marbel at si Abalos ay masayang masaya. Ha? Dahil nakita rin nila si Alice Go. Oh. Huwag niyo pong bigyan ng anong mali siya. Masaya lang po talaga sila. Ha? Masayang masaya lang sila. Okay? Oh, at eto pa. Eto mga kababayan. Si Senator Joel Villanueva nagsalita rin, no? About dito sa mga picture ng ni Alice Go, Marbel, Abalos, itong mga ahente ng NBI. Ano pong sabi? Sa gitna ng selfie ng government officials, kasama si Alice Go, nagpaalala si Senator Risa Hontiveros na hindi celebrity ang dating alkalde kundi isang pugante. Para naman kay Senator Joel Villanueva, so unprofessional. Ha? Sa kabilang dako, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., culture na ito ng mga Pilipino. Ay talaga ba? They just had a selfie. I don't think there's much more than to it, no? Than that, yan mga kabayan. Para sa inyo, hanggang saan ang selfie culture ng mga Pinoy? Lalo na kung controversial ang personalidad. Nagsalita rin pala si PBBM, no? Kultura ng Pilipino. Ay. Uy, may kultura. Kultura pala natin na makipag-selfie sa mga pugante. Ha? Isasama ko na lang mga kababayan kasi pag-usapan na rin naman yung kultura. Kultura na rin ba ngayon ang ng mga government official? Kasi natalakay natin to last vlog, di ba? Ang pagsisinungaling, di ba? Mr. President, kultura ba ng mga government official ngayon ang pagsisinungaling? Yung sinasabi ko po mga kababayan, yung mga sinasabi ni PBBM na hindi naman nangyayari sa reality. Ayan, nakukunik ko na tuloy yung kasi nagsalita pa yung kultura. Well, anyway, eto, ano man ang yung reaction dyan sa sinabi ni Senator Villanueva? So, unprofessional daw itong mga ahente. At maging si Abalos at Marbel ay kasama dyan, ha? Sa unprofessional. So, unprofessional. Yan, mga kababayan. Anong reaction nyo dyan, ha? So, eto nga, nagpaliwanag din po, ang NBI. Naku, ang dami yung paliwanag, no? Ang daming nagpapaliwanag. Parang guilty sila dito sa ginagawa nila, no? Ano pong sabi ng NBI, mga kababayan? Eto po, basahin natin. Patawarin nyo kami. Patawarin. Ano talaga, kasalanan talaga ito, Pasensya na at hindi dapat ganon. Pero yung circumstances behind that, yun ang nag-lead sa mga tao kung bakit ganon na lang kasaya. Masaya sila mga kababayan na nakita nila si Alice Go. Ang hirap namin. Ayun. Para daw sa kanilang paghihirap, parang para kay masaya masaya sila dahil nahirapan po sila sa pagtatrabaho. 'Di ba? Hanapin si Alice Go. Pero bakit ganun? Indonesian, naman yung pulis naman yung nakahanap kay Alice Go. Hindi naman kayo naghirap Huwag nyo nga kaming utuin. Di ba? Humihingi ako ng paumanhin. Nire-reprimand ko sila. Yan. Na wag na maulit ito. Otherwise, sanctions shall be imposed. Yan. So, winawarningan yan mga kaubayan na at wag nang ulitin ito, di ba? Kasi mapaparusahan sila. Ayan po ang sabi ni James Santiago, Director ng National Bureau of Investigation. Nako. May nag-comment po mga kababayan about dito sa mga picture, mga lumalabas. Paano daw? Kung si Vice President Sara Duterte ang nakitang kasama ni Alice Go. Malamang sa malamang itong mga buhaya dyan sa Kongreso, no? Ay hindi na mapapakali. Yan, hindi na mapapakali. Ilang minuto lang sigurong makita
punong-puno na naman yung yung mga mainstream media ng, 'di ba? Pag-atake dito kay Vice President Sara Duterte. Buti na lang at silang sumundo. Kasi kung si VP Sara ang sumundo, for example lang it's not malayo na po 'yan sa trabaho ni VP, no? Pero for instance lang, for example, kung si VP Sara ang sumundo kay Alice Go, malamang marami talagang magre-react ng mga crooks, no? Mga crooks diyan sa Kongreso. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaction dyan sa mga lumalabas na mga paliwanag nila? Nagmumukha silang guilty sa mga ginagawa nila, no? Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang isinagawang tila masalimuot na paglusob at pinasok ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at halughugin ang nasabing 30 hectares property na pagmamayari di umano ni Pastor Apollo Kibuloy at ang tila hindi pagsunod ng PNP matapos naglabas ng desisyon ng Regional Trial Court ng Davao. Kapapasok lang na balita, mga senador lumusob na sa mismong compound ng KOGC upang personal na mag-inspeksyon at makita ang totoong kalagayan ng KOGC compound. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, personal na nagtungo ang mga senador sa compound ng KOGC sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa at Senator Ben Padilla, kung saan nakita di umano nito ang butas sa basement na hinukay ng mga kapulisan na di umano'y kanila rin namang tinakpan. Dahil makikita dito ang bagong semento na inilagay dito. At dito nga ay tila nag-alisa na sa wakas ang ilang nakakaawang pulis na walang nagawa at naipit lamang sa kasalukuyang sitwasyon sa utos at di umano'y kasinungalingan ni General Torre na tila iligal na pagkubkob at paglusob nito sa compound ng KOGC sa Davao City. Nakita din ng mga senador ang sinirang fence sa likod ng KOGC kung saan sekretong dumaan di umano ang ibang kapulisan sa araw na nilusob nila ang compound ng KOGC at gumamit di umano sila ng tear gas dahilan sa pursahan nilang paglusob ng KOGC compound na ikinasawi di umano ng isa sa kanilang mga kasamahan. Kaya't ayon sa ilan sa ating mga kababayan, tila mabubuking na daw ng tuluyan kung paano ang ginawang sapilitan at iligal na paglusob ng mga kapulisan sa loob ng KOGC. At sa pool ng araw, si General Torre at hukay na sinemento na ginawa di umano ng mga kapulisan na bubungkal ni Senator Bato de la Rosa ayon pa sa mga nakalap na mga ebidensya na ipinost online ng Mendabot sa kanilang FB page. Overwhelming evidence. Attorney Estrelito Torion, Legal Counsel for the Kingdom of Jesus Christ KOGC, shared photos on Facebook from today's ocular inspection with Senator Ronald Bato de la Rosa and Ruben Padilla at KOGC compound Friday, September 6, 2024. In his Facebook post, Attorney Torion wrote September 6, 2024, for 10th day of KOGC siege, overwhelming evidence that the PNP has dug a tunnel in the GMC basement. At this moment, umano'y tinabuna ng hukay ng PNP. Mabilis lang nabutasang muli dahil malambot pa ang semento. Kitang-kita rin na bagong-bago pa ang mga bakal at alambreng ginamit. Sinadyang itago. Tignan ng mga baril ng PNP, itinabi at tinabuna ng pulang tela. Kasalukuyang nagsasagawa na ng ocular inspection ng ilang senador sa KOGC compound. Unquote. Kasunod nito ay Then mga kababayan, bakit kaya hindi sumama yung Kongreso, di ba? Dito sa ocular visit or pag-inspection, no, ng mga senador dito sa KOJC. Naalala ko lang kung mga kababayan, yung Kongreso kasi pinangunahan ni Speaker Romualdez yung ocular visit, no, doon sa
Pogo Hub, di ba? Naalala nyo mga kabayan, pinangunahan pa, photo ops pa sila doon, di ba? O bakit dito ngayon sa KOJC hindi sila sumama para malaman din nila, di ba? Kung yung totoo, di ba? Kung ano ang nangyayari dito sa grounds. Oh, hinahamon po natin yan yung Kongreso. Magsagawa rin kayo ng ng investigasyon about dito sa KOJC, yung mga paghuhukay, di ba? At marami pang iba. Tila na corner na walang nagawa at tila biglaan namang umamin si General Torre at kinumpirma na mayroon talagang pagkubkob sa KOGC compound. Pagbangag sa KMGC basement, kinumpirma ni Brigadier General Torre sa unang higayon direktang giangkon ni Pro 11 Head Brigadier General Nicolas Torre nga nagbangag ang Philippine National Police PNP sa basement area sa Jose Marie College GMC sud sa KOGC compound. All smile si Torre nga miatubang sa media nga may pa-interview kaniya dihang naabot ang general sa Senate Public Hearing and Committee on Justice and Human Rights sa Sangguniang Panglungsod Building sa syudad sa Davao karong hapon, Setyembre 6, 2024. Si Torre nagsulti sab nga ipadayon nila ang pagkubkob humanang Senate hearing. So yan mga kababayan, ano ba ang take niyo dito, di ba? Anong opinion niyo dito? Dito sa ginagawa nila. Ibig sabihin na para sa akin mga kababayan, talagang mga sinungaling po, no? Mula sa itaas hanggang sa pinakababang ranggo. Sinungaling po, mga kababayan. Kasi sinasabi nila na hindi sila naghukay. Diba? O ano pa yung sinasabi na walang dalang baril? O ano pa? Ay hindi nagtirgas. Tapos, katapos-tapusan, aamin pala silang naghukay sila. Tapos may pinapasok pa silang dating KOJC member na sinuotan lang nila ng police uniform. Diba? Umamin din eh. Oh. Talagang nagsisinungaling po sila. At bakit hindi nila pinapasok yung mga media? Diba? Si Atty. Torion doon sa mismong paghuhukay nila. Oh. Diba mga paglabag po yan mga kababayan kasi wala po silang witness. Ano po ang purpose nila? Bakit hindi sila nagdala ng witness? Kasi siguro may gagawin silang hindi tama. Diba? May gagawin silang hindi tama mga kababayan kung walang witness na dinala doon sa kanilang paghuhukay. Kung hindi pa mabibisitahin ng Kongreso, hindi pa maaalis yung mga kapulisan dyan. Diba? Oh. Hirap na hirap sigurong ipagtanggol ngayon yung mga yung mga kabilang parlor. Hirap na hirap sigurong ipagtanggol ngayon sa Torre. At saka yung mga nasa taas ni Torre, di ba? Napakahirap pong ipagtanggol kasi sila mismo lumalabag sila sa batas na dapat ipinapatupad nila eh. Kung nagdala kayo ng witness, kahit anong mangyari, legal ang kalalabasan ng ninyo. Operasyon. Kaso walang witness eh. Kaya kahit anuman ang makuha ninyo doon, no? People will not believe, no? Na talagang yan ay nakuha doon kasi wala kayong witness eh. Walang third party na witness. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa video ito? Ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.